At para po sa ating Sunday School, ngayong umaga ay nandito pa rin po tayo sa usapin, sa topic na may kinalaman sa 1689 Baptist Confession of Faith. At thankfully, natapos po natin ang usapin about assurance of grace and salvation. So lumalabas po na chapter 1 until chapter 18 ang natapos po natin. So Holy Scripture, Trinity, God's decree, creation, divine providence, fall of man, God's covenant, Christ the mediator, free will, effectual calling, justification, adoption, sanctification, saving faith, repentance, good works, perseverance, and assurance of grace and salvation. Ngayon po, ngayong umaga ay pag-aaralan po natin itong topic na may kinalaman sa Law of God. Ang Law of God po ay mayroong 7 paragraph. So napakarami po compare sa assurance of grace and salvation. So hatiin lang po natin ang ating topic na ito sa 2. So ngayon po ay pag-uusapan po natin mula paragraph 1 up to paragraph 4. So medyo marami po tayong dapat i-discuss. Sana po ay matapos natin sa takdang panahon. Ayan. Sige po. So ulitin ko po, medyo marami po tayong pag-uusapang paragraph. Kaya kapit po tayo. Ayan. So simulan po natin sa paragraph 1. Tatalata. Una, sabi sa paragraph 1 ng Law of God ay ganito. Ibinigay ng Diyos kay Adan ang kautusan na nasusulat sa kanyang puso na humihingi ng kanyang lubos na pagsunod. Binigyan din siya ng isang tanging utos na huwag siyang kumain ng bunga sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya si Adan at ang lahat ng kanyang lahi ay dapat lubos na sumunod palagi. Ipinangako ng Diyos ang buhay sa pagtupad at ibinabala ang kamatayan sa pagsuway sa kautusan. Ibinigay din niya ang kapangyarihan at kakayahan na tuparin ang kanyang kautusan. So, again, ang unang utos po ay ibinigay sa ating unang magulang na si Adan. So, meron pong, sabi dito, merong universal obedience. Although, hindi nakasulat katulad ng 10 Commandments, pero ito po ay binigay, iniutos, direkta sa kanya. Ano ba yung utos na particular na utos na ibinigay kay Adan? So, lahat ng mga bagay na makikita niya, alam natin na ang tao po ay binigyan ng designated place sa mundo na tinatawag na hardin, Garden of Eden. So ibig sabihin, kung ito ay hardin, ito ay isang special place na makikita siguro doon sa isang lugar sa Mesopotamia. Ayan. At dito, binigyan ng utos si Adan na gumawa at kumain. Sabi doon, lahat ng bagay ay pwede mong kainin at kinakailangan mong magtrabaho. Pero may bagay ka lang na hindi dapat kainin. Ano yun? Yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. So hindi po ito yung mansanas. Yung mansanas po ay kay Snow White. Ito po ay bunga, ulitin ko po hindi po ito mansanas. Bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. So hindi natin ito matatagpuan kung saan man. Sapagkat itong bunga na to, itong puno na to ay nawala matapos silang magkasala. So pag kinain nila yon, tiyak na sila ay mamamatay. So ito po ay isang utos na dapat sundin nila, o sundin ni Adan habang siya ay nabubuhay. Ayan. So, ito po yung mga text na may kinalaman dito sa paragraph 1. Sabi dito, so God created man in His own image. Kaya nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Sila ay kanyang nilalang na lalaki at babae. Ang sabi dito,
At inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. So lahat, sky's the limit. Lahat ay pwede mong kainin, lahat ay pwede mong lutuin, lahat ay pwede mong pakinabangan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Tiyak na mamamatay ka. At alam natin ang nangyari na may lumitaw na serpente at inudyukan sila na kumain ng prutas, ng bunga, at sila ay nagkasala. So, sa paragraph 1 po ay dinescribe na merong universal law, na merong utos ang Diyos na hindi natupad ng ating mga ninuno. Sabi sa Galatians 3:10, sapagkat ang lahat ng umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ng bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. So pagkatapos po na magkasala, na mahulog sa pagkakasala ni Adan at ni Eva, ay unti-unti nakita natin na ang tao ay patuloy sa paglabag sa kasalanan kahit nang walang dinidikta, walang iniutos ang Diyos, pero merong universal law sa kanilang puso. For example, nagkaroon ng anak si Adan na ang pangalan ay si Cain at pagkatapos ay si Abel. Ngayon si Cain ay nagtatrabaho sa bukirin at si Abel ay nagtatrabaho bilang isang pastol. At parehas sila naghahandog sa Panginoon at kinalulugdan ng Panginoon ang handog ni Abel. Ngunit si Cain, sabi doon, ay galit na galit. Ang nangyari ay pinaslang ni Cain si Abel. So again, that time, wala pang malinaw na utos. Pero alam nila sa kanilang sarili na ang pagpatay ay isang kasalanan. Isang kasalanan. Ayan. Talon tayo agad sa paragraph 2. Tingin ko dito po tayo magtatagal. Ayan. The same law, ang gayon ding kautusan ay nasusulat sa puso ng tao ay nagpapatuloy na maging ganap na tuntunin ng katwirang pagkahulog ni Adan sa kasalanan. Ibinigay ito ng Diyos sa bundok ng Sinai ng 10 utos na nakasulat sa 2 bato. Ang unang 4 na utos ay ukol sa ating tungkulin sa Diyos at ang nalalabing 6 ay tungkulin sa tao. So nagpapatuloy na ang Diyos ay binigyan tayo ng utos sa ating puso na dapat nating sundin. Ngunit dumating yung panahon sa Exodus 20 na si Moses na ang bansang Israel binigyan mismo sila ng specific laws. So particular na utos na dapat nilang sundin. At ito ay isa sa mga 10 utos na binigay ng Diyos. So marami pong utos ang binigay ng Diyos, pero nagpauna siya ng 10 utos. So, kabisado po ba natin yung 10 utos na binigay ng Diyos? So, ang unang utos ay huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, di ba? Sa aking harapan. Ikalawa, huwag kang, sabi dito, yung unang 4 ay tumutukoy saan? Sa ating duty, sa ating responsibility towards God. So una, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ikalawa, huwag kang gagawa ng imahe, di ba? Larawan, inanyo ang Diyos. Ikatlo, ano ikatlo? Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos ng walang kabuluhan. Ayan, medyo
Madalas tayong nag-fail pagdating dyan, ginagamit natin ang pangalan ng Diyos. Diyos ko po, Diyos ko Lord, at maraming bagay pa, di ba? Oh my God, kung social ka, yan, oh my God. Ika-4, remember the Sabbath to keep it holy. Alalahanin mo ang araw ng Panginoon mong Diyos at panatiliin itong banal. Ito po yung 4 na utos ng Diyos na may kinalaman sa Kanya. At yung 6 na utos ay may kinalaman saan? Yun, pagmamahal sa ating kapwa. Yung 5, ano yung 5? Ayun, igalang mo ang iyong ama at ina. 6, huwag kang papatay. 7, huwag kang mangangalunya. 8, huwag kang, ang tawag doon, mangungupit o huwag kang magnanakaw. 9, huwag kang sasaksi, di ba? Sa isang bagay na kasinungalingan. At 10 ay huwag kang mag-iimbot, lalo na sa mga gamit ng iyong kapitbahay. Yan. So, yun po yung 10 utos na directly kinumand kay Moses at sa nation Israel. Sabi dito, sapagkat kung ang hintil nalikas na walang kautusan ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito bagaman walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. Narito ay nagpapatotoo rin ang kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. So kahit na po ang mga hintil, kahit na po yung mga non-believers ay binigyan ng utos sa kanilang puso na kahit hindi nila nabasa ang salita ng Diyos, ay meron pa rin silang konsensya na nagsasabi na mali ang kanilang ginagawa. Ayan po yung sabi sa Romans 2:14 to 15. Sabi naman sa Deuteronomy 10:4, at kanyang isinulat ang sa mga tapyas ang ayon sa unang nasulat ang 10 utos na sinabi ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy ng araw ng pagtitipon at ang mga iyon ay ibinigay sa akin ng Panginoon. Ito po naman yung tagpo na kung saan ay ibinigay ng Panginoon ang batas kay Moses. Ayan. Paragraph 3. Ang 10 utos ay tinatawag na kautosang moral. So, moral law. Yung 10 utos. Bukod dito, ibinigay rin ng Diyos sa bayang Israel ang mga utos ukol sa mga seremonya na naglalarawan ng mga bagay na darating. Ang mga seremonyang ito ay may kaugnay sa pagsamba na naglalarawan kay Kristo. Ang kanyang mga katangian ay pagdurusa at mga pagpapasaatin. Ang seremonyang ito bibigay rin tagubilin tungkol sa iba't ibang asal. Itinalaga ang mga kautusan ukol sa seremonya hanggang sa panahon lamang ni Kristo. Nung dumating si Kristo Jesus na tunay na Mesiyas at tanging tagapagbigay batas, binigyan siya ng kapangyarihan ng Ama na pawalang bisa at alisin ang mga ito. So bukod po sa moral law, so yung moral law po ay ayun po yung 10 Commandments. So meron pa pong batas na tinatawag na ceremonial laws. So moral law, yung 10 Commandments. At ito naman po yung ceremonial law. Yung ceremonial law po, ito po yung mga utos ng Diyos na binigay sa bayang Israel upang sila ay sumamba ng naaayon sa kanyang mga utos. Sige. Sasampul po tayo ng mga utos na may kinalaman sa ceremonial law. Utos na may kinalaman sa ceremonial. Sige. Sabi dito, gayunman, huwag ninyong kakainin ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa. So ito po ay may kinalaman sa
pagkain. Ulitin ko po, ceremonial law. Ito Ang kamelyo, so bawal kainin ang kamelyo. Bagaman ngumunguya, ngunit walang hati ang paa. Ito ay marumi para sa inyo. At ang kuneho, bagaman ngumunguya, subalit walang hati ang paa. Ito ay marumi para sa inyo. At ang liebre, bagaman ngumunguya, subalit walang hati ang paa. Ito ay marumi para sa inyo. At ang baboy, bagaman may hati ang paa at biyak, subalit ngumunguya, ito ay marumi para sa inyo. Ito po ay isa sa mga ceremonial law. Sino pong kumakain dito ng baboy? Ayan. So, kayo po ay hindi sumusunod sa ceremonial law? Sinasabi dito sa malinaw sa Leviticus 11:4-7 na ang baboy po ay isa sa mga maruming hayop na ipinagbabawal kainin during Old Testament time. Ano pa? Ito pa. Sino mang tao sa sambahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nininirahan kasama nila na kumain ng anumang dugo, ay aking ihaharap ang aking mukha laban sa taong iyon na kumain ng dugo at ititiwalag siya sa kanyang bayan. So, sa mga kumakain po ng dinuguan, sa mga kumakain ng Betamax, sabi dito, ang kumakain ng dugo ay ititiwalag sa bayan ng Diyos. So, medyo masalimuot po kapag ikaw, paborito mo, dinuguan at kumakain ka ng dugo, ay ititiwalag ka sa bayan. So, ito po ay part ng ceremonial law. Ito pa. Medyo, parang strange sa atin, lalo na itong Leviticus 15:19-20. Sabi dito, kapag ang isang babae ay nilalabasan ng dugo sa kanyang buwan ng pagdurugo mula sa kanyang katawan, siya ay marumi sa loob ng 7 araw. At sino mang humipo sa kanya ay maaaring marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ano mang kanyang mahigaan sa panahon ng kanyang karumihan ay magiging marumi. At ano mang maupuan niya ay magiging marumi. So sa isang babae po na dinadatnan ng kanyang dalaw, kayo po ay ceremonially unclean. So kayo po ay itinuturing na madumi. Hindi po kayo pwedeng hawakan ng kahit sino man, kahit ng inyong asawa. So, hindi naman po kayo mamamatay. Okay, ceremonially, ang tawag doon ay ceremonially unclean. Marumi ka. Ibig sabihin, ikaw ay nakakulong, naka-contain sa iyong bahay sapagkat ikaw ay marumi. So, ayun po yung patakaran. Kahit sino po, kahit anong mahawakan mo, ay magiging marumi sa harapan ng Diyos. So, ito po yung mga bagay na tinatawag, ulitin natin, na sinasabi sa paragraph 3. Again, diniscuss natin yung moral law, yung 10 utos, pero besides sa 10 utos ay merong ceremonial laws na inuutos po particularly sa bansang Israel. At ito po yung mga binigay kong mga sample ng ceremonial law. Pero sabi dito, sa ating binasa sa paragraph 3, nung dumating si Kristo, sabi dito, ay nawala na yon, na-fulfill na ang ceremonial laws. Ayan, so medyo kakaiba at hindi na po natin ginagawa ang mga bagay na yan sapagkat ito ay hindi na po applicable sa ating panahon ngayon. Ayan. Nasaan tayo? So, okay. So sabi po sa Hebrews 10 verse 1, yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito,
Kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayon ding mga alay na laging inihahandog taon-taon. So, ang mga Israelita po ay laging nag-aalay ng sakripisyo. Bukod po sa mga bagay na binanggit natin, sa mga pagkain, sa mga bagay na inutos ng Diyos na hindi nila dapat sundin, ay naghahandog din sila ng alay sa Diyos, sakripisyo sa Diyos, lalo't higit sa kanilang mga kasalanan na ginawa. Kaya mapapansin nyo, sa Old Testament, maraming mga hayop na sinasacrifice. So, pinapatay. Bakit? Dahil ito ay utos ng Diyos. Sabi naman, sa Colossians, ito daw ay mga anino na mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Tanong po mga kapatid, paano, sa tingin nyo, paano naligtas ang mga tao sa Old Testament kung wala pa si Christ? Paano naligtas ang mga tao sa Old Testament? Sila ba ay naligtas sa pamamagitan din ng pananampalataya kay Kristo? Ay wala pa naman si Christ that time. Paano kaya sila naligtas? Naligtas ba sila dahil sa kanilang mga gawa? O naligtas din sila dahil kay Kristo? Ano kaya ang sagot? So tayo po ay tumitingin sa kasaysayan. Tumitingin po tayo pabalik sa ginawa ni Jesus. Pero sila, yung mga Old Testament people, ay tumitingin naman pasulong. Tumitingin naman in advance na mayroong Messiah, na mayroong darating na ultimate sacrifice, ultimate Savior. At ito po ay isa sa mga ginagawa nila. Nag-aalay sila ng sakripisyo sa Diyos. Nag-aalay sila, naghandog sa Diyos. Ngunit ang kanilang pag-aalay po ay pag-aalay palagi o taon-taon. Ayan. Proceed po tayo. Sabi naman sa Ephesians 2:14, sapagkat siya ang ating kapayapaan, sa kanya'y pinag-isa ang dalawa, at sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. Talan po agad tayo sa tayong oras. Talan po agad tayo sa paragraph 4. So, nalaman natin sa paragraph 1 about Adam. So, may binigay na special law kay Adam. Tapos sa paragraph 2 naman ay binigyan ng Diyos ng moral law ang mga Israelites, kasama na tayo. Sa paragraph 3 ay binigyan ng Diyos in addition ang ceremonial law para sundin ng mga Israelites. Ito naman sa paragraph 4, ibinigay ng Diyos sa bayan ng Israel ang mga kautosang pangmamamayan. Ang mga ito ay nagwakas na nawala ang pagkabansa ng Israel. Wala na itong bisa sa kanino man dahil sa kanilang pagiging bahagi ng mga kautusan ng bayang yaon. Ang panuntunan ng katarungan na nasa loob nito ay nananatili pa sapagkat ang mga ito ay hindi nagbabago. Sa paragraph 4 naman, mga kapatid, ay binigay ng Diyos, ang sabi doon, ang civil law. So meron tayong moral, merong ceremonial, and lastly, paragraph 4, meron namang civil law. Batas sibil. Example ulit tayo mga kapatid para lang mabigyan natin ng emphasis yung mga binigyan dito ng utos sa mga Israelita. Ano yung mga utos pang sibil na binigay ng Diyos? Sabi dito sa Exodus 22:21-24, at huwag mong aapihin o pahihirapan ang dayuhan, sapagkat kayo'y mga dayuhan din sa lupain ng Ehipto. Huwag ninyong pahihirapan ang sinumang babaeng balo o batang lila. Kung iyong pahihirapan sila sa anumang paraan at dumaing sa akin, tiyak na aking diringgin ang kanilang daing. Ang aking puot ay mag-aalab at papatayin ko kayo ng tabak. At ang iyong mga asawa ay magiging mga balo at ang iyong mga anak ay magiging mga ulila. So may parusa sa pang-aapi ng mga dayuhan. May parusa sa
mga pang-aapi ng mga batang ulila. At nakita po natin ang mga bagay na ito. Naalala nyo kung anong book sa Bible ang nakita nating ginamit ang ang tawag doon, lumiwanag, yung Exodus 22, 21 to 24. Naalala nyo ba kung saan sa Bible? Di ba merong isang dayuhan na Moabita? Tama ba? Naalala niyo yung kwento? Na ang pangalan ay Ruth? Di ba siya ay balo? Sapagkat namatay ang kanyang asawa doon sa bayan ng Moab. At siya ay sumama sa kanyang mother-in-law. Tama ba? Ang pangalan ng kanyang mother-in-law? Naomi. At sila ay pumunta saan? Sa Jerusalem, sa bayan ni Naomi. Kasi nabalitaan nila na nagkaroon ng kasaganahan sa Jerusalem. Di ba? At si Ruth na isang sojourner, isang hindi Israelita, ay anong ginawa? Anong naging trabaho niya? Kasi matanda na si Naomi eh. Namumulot ng mga prutas, di ba? Paano siya nakakapulot? Paano siya nakakapamulot? Kasi merong law na hindi mo pwedeng pagmalupitan ang mga dayuhan. Hindi mo pwede silang pahirapan. At ito yung law na yon. Kaya nagagawa niya ang mga bagay na yon. Sabi naman sa Exodus 23, 10 to 11, 6 na taong hahasikan mo ang iyong lupa at aanihin mo ang bunga niyon. So 6 years, kung meron kang lupain, 6 years, pwede mo siyang pakinabangan. Subalit sa ika-7 taon, ay iyong pagpapahingahin ito at hayaang tiwangwang. So sa ika-7 taon, hindi mo siya pwedeng galawin. Hindi ka pwedeng mag-harvest. Upang ang dukha sa iyong bayan ay makakain. Ang kanilang may iwan ay kakainin ng hayop sa bukid, gayon din ang iyong gagawin sa iyong ubasan at sa iyong taniman ng olibo. So ulitin ko mga kapatid, medyo, anong tawag doon? Hindi ito parang kanais-nais sa isang may-ari ng lupain, sapagkat yung 1 taon, siguro manghihinayang kayo doon, di ba? Parang sayang naman kung yung 1 taon. Pero ito ay batas na binigay ng Diyos. Sapagkat 6 na taon, binigyan ka ng pagpapala ng Diyos. At pagdating ng ika-7 taon, hindi ka pwedeng umani. At dapat, ang makikinabang nyon, hindi ikaw, kundi yung mga mahihirap, yung mga dayuhan, at hindi ikaw. Ayan. Eto, may mga bata ba rito? Eto, para sa inyo to. Ang mananakit ng kanyang ama o ng kanyang ina ay papatayin. So, kung ikaw nasaktan mo ang iyong ama o ang iyong ina, at ikaw ay isang bata na suwail, automatic, ang kaparusahan ay death penalty. Ay kamatayan. Ayan po ay isa sa mga utos sa Biblia. At marami pa, may 2 pa tayo dito. Sabi dito, 23:19, so, ang mga pinakauna ng mga bunga ng inyong lupa ay iyong dadalhin sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Pero ito po yung weird. No? Huwag mong pakukuluan ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. You shall not boil a young goat in its mother's milk. Hindi ko rin po alam kung bakit. Siguro gusto mong ano bang luto yung pwedeng gawin na may gatas. Hindi ko rin alam. Pero ang law, ang batas, hindi mo pwedeng pakuluan ang batang kambing na pinatay mo gamit yung gatas ng kanyang ina. Hindi ko rin po alam ang relevance nun. So, pero ito ay isa sa mga utos ng Panginoon. And lastly,
sa 1 Corinthians 9:8 to 10, ang mga bagay na ito ay sinasabi ko hindi ayon sa pananaw ng mga tao. So ito po ay hindi ayon sa pananaw o kuro-kuro ng mga tao, yung mga batas. Hindi ba't ganito rin ang sinasabi ng kautusan? Sapagkat nakasulat sa kautusan ni Moses, huwag mong lalagyan ng busal ang baka kapag gumigiik. Ang mga baka ba ay pinagmamalasakitan ng Diyos? Hindi ba't siya ay nagsasalita para sa ating kapakanan? Ito ay nasulat para sa atin sapagkat ang nag-aararo ay dapat mag-araro na may pag-asa at ang gumigiik ay gumigiik ng may pag-asa na magkaroon ng bahagi. Ito po ay patungkol naman po sa, actually ito ay patungkol sa mga pastor na kinakailangan po din silang makinabang sa mga bagay na ayon sa nasusulat sa banal na kasulatan. Kinakailangan po sila ay magkaroon din ng compensation pagdating sa kanilang ministry. Ayun po. Ito po yung summary ng ating binasa. Ayan. So, meron pong 618 laws, if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong. Pero meron pong 600. Hindi po 10 utos lang, mga kapatid, ang nasa Biblia. So, meron pong 618 laws. 100 na mga batas na binigay ng Diyos. At nahati po ito sa ceremonial laws. So, yung batas patungkol sa seremonya. So, kung paano dapat sambahin ang Diyos, kung paano dapat mag-alay ang mga tao ng sakripisyo sa Diyos. At syempre, civil law na may kinalaman sa ating kapwa. May kinalaman kung paano tayo dapat makisalamuha sa ating mga kapitbahay. At lastly, yung moral law. Ito naman po yung batas moral na ibinigay ng Diyos. Tinatawag din po natin itong 10 Commandments. So ito po ang summary ng paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, at paragraph 4. So may mga tanong po ba kayo, mga kapatid? Ito, alas 10. Patungkol sa ating pinag-aralan. So, sa panahon ba natin ngayon, pwede na ba tayong kumain ng baboy, ng dugo? Baka po may dinuguan dyan. Siyempre, ang sagot po ay, oo naman, maaari na tayong kumain ng mga bagay na ito. Pero dapat hinay-hinay lang. Wala po bang tanong? Ayun, si Elaine. Okay, sige. Balikan kita bigyan kita ng verse next week about doon na yung mga bagay seremonyal, katulad ng sa babae, di ba? Sabi doon, kapag mayroong buwan ng dalaw, bawal lumabas. Ibig sabihin, bawal kayong magtrabaho. Bawal kayong gumawa at dapat nasa bahay lang kayo kasi ceremonially unclean kayo. Pero sinasabi natin na yung mga bagay na yon ay lumipas na at yung mga bagay na yon ay kasama sa tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong doon, meron bang verse sa Bible na nagpapatunay na? Balikan kita ha. Hanap akong verse. Hanap akong verse na nagsasabi ng ganung ano. Kuya Manny. Yung tinatawag ko natin Western Civilization, nakakapon ng mga batas. Kasi namin yung Western Civilization, pwede lang tinutuloy natin yung Zoom, pwede natin tinutuloy ng Amerika. At yung pausahan, ang napamamatakas ng sistema ng nakatamba, for information, kahit nakabakay ko, ito yung
basic na parang pwede nyo na i-reach nyo sa 10 commandments. Dito namin ito. Actually, ang ginagawa Thank you, Kuya Jen. Kailangan kapag nagbabago sa ito, kailangan ba natin ng seremonyal, o Okay, thank you, Jen. So kapag nagsasabi si Paul ng law, madalas binabanggit niya yung moral law, yung 10 commandments. So may mga tao na nagsasabi na meron daw law of Christ. So bagaman sinasabi din na lahat ng batas ay tinupad ni Jesucristo. Pero sinabi ni Kristo, sabi niya, 'di ba? Meron siyang binigay na batas sa atin. Ano 'yon? Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong pagkatao, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. At tumutukoy yun saan? Sa 4 na bagay na binanggit sa moral law. At ano pa yung ikalawang utos na sinabi ni Christ? Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Tumutukoy naman yun saan? Sa 5 to 10 na utos ng Diyos. Next time, pag-uusapan natin yung sinabi ni Elaine at saka yung sinabi ni Jen. Ano ba yung batas kapag sinasabi ni Paul, law? Ito ba ay judicial, ceremonial, or moral? Sorry, hindi pa kasi tapos yung ano. Masasagasaan siya pa, sa mga next topic natin, sa mga next discussion natin. So meron pa po tayong nalalabing paragraph 5, 6, and 7. Next week, tatapusin po natin yun. At sasagutin natin yung mga pending questions ni Elaine at saka ni Jen. Meron pa po? Ate, sige po. Sige, sige po, okay lang. Pero pagdating po sa civil, pagdating po sa criminal, ang naninibawa po yung batas natin. Pagdating po sa pagdating tawa-tawa, civil law, relationship between man and woman, man to man, man to property, lahat po ng pag-aari, ang nakakatakot po ito, ang tinatawag natin, what is civil law. Yun po yun. Pagdating naman po sa akin, yun po, criminal law, yun po mga batas na nasa. Pero nabasa po sa hindi po sa mga araw-araw bago sa kapitao ko na nagkakalala. Kung hindi mo naman sinasabi yung homicide o mga gano'n, meron naman po yun sa ating criminal law. So lahat po yun, sa panahon po natin ngayon, ang nasusunod po yung batas na isa. Meron na po susuwayin ang mga tulihan, hindi po yun dapat lalaba sa kautusan ng ating sivilo at ng ating criminal law or repair or violate the Constitution of the Philippine Constitution. Kung pinag-aralan natin, baga, o testament, dapat po yun. Yun po yung pinagbasihan natin tinatawag civil law. Civil law
ano, ilang po yun, yung kahit po saan, okay. Ang batayan po, yung sa yung pinakabatayan, tapos ito po yung ceremony mo, yung Thank you, ate. So kung interesado pa po kayo malaman yung batas sibil at batas seremonyal, makikita niyo po yan sa Exodus at sa Leviticus. So pwede niyo po explore, basahin ang mga batas na may kinalaman sa bansang Israel. Ayan po. Thank you po sa mga tanong. Kuya, sige. Sa akin naman, hindi tanong. Sa ating mga Christian, dalawang views natin pagdating sa pagkain na dugo. Bakit po? At dalawang view natin. Merong view na according to Paul, kahit ano, pwedeng kainin na natin. Pero meron isang view na sumusunod ko, yung Noahic covenant na sinabi kay Noah na hindi pwedeng kainin yung dugo. Kung titignan natin, lahat tayo ay galing kay Noah. Kaya nandun ako sa side ni Noah sa pagsunod sa hindi pagkain ng dugo. Kaya Pwede ka nakain, kuya. Oo. kaya buwan ng matay. Hindi naman sa akin lang yun, hindi yun ang nagpaliwanag sa amin doon sa pinanggalingan ko si Ba. Kaya whichever kayo, hindi ko naman kayo puhusga kung kumakain kayo dugo. Kaya Thank you po, kuya. Kung wala na pong tanong ay magkaroon po tayo ng break. At 10:30 po magsimula po tayo sa ating worship proper. Salamat po.